Welcome to Kamay ni Jesus dito sa Quezon! Tama kayo dyan, tayo ay pupunta ng Quezon. Kaya hello mga beshi, kamusta? For today's video, tara, samahan niyo ako at isi-share ko sa inyo ang pagpunta natin dito sa Quezon, dito sa Kamay ni Jesus, The Healing Church. It's a long drive kasi from Pampanga to Quezon, mayroon tayong travel time na 6 to 7 hours. Pero nandito na tayo sa Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon. Tama kayo, Lucban, Quezon nakilala dahil sa kanilang Pahiyas Festival. At dahil nga po doon, kami ay kakain muna. Char! So dito nga sa bidyong to, kami ay kakain muna ng almusal. Dahil may ilang oras pa kami bago dumating, bago ang misa. Ako at mahalaga sa pagpunta natin dito sa ganito naman ng mga pilgrim church o sinasabi natin mo isang magandang lugar para sa pagdadasal ay ang Kamay ni Jesus at inuna ninyo ang banal na misa. Yan po ang huwag na huwag niyong kalikitaan. Kapag napunta po kayo sa mga ganitong mga lugar, pag may misa, yun ang inyong swerte. Dahil dito sa misa ito, dito natin makikita na ang Diyos ay buhay ng buhay. Amen? Amen. Tayo, may awa ang Diyos, basta magtiwala ka lamang at umasa ka sa Panginoon. Hindi tayo bibiluin ng pag-asa. At hindi bless tayo, magagaling ang ating mga karamdaman ng kapagpala ng Kamay ni Jesus dahil pag may pag-asa tayo at ang pag-asa natin ng Panginoon, hindi tayo bibiguin ng pag-asa natin. Habang tayo naglalakbay, may pag-asa. Pag may pag-asa, may buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, ang lahat ng mga tao narito ay puno-puno ng pag-asa na kayo lamang ang makapagpapagaling at magbibigay sa kanila ng kasiyahan. Kami po ay naninindighod, nagmamakaawa, lumalapit sa inyo may kapabaang loob. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at pagkakamali na luwa. Humingi po kami ngayon sa inyo ng pagpapala ng lahat ng aming kinakailangan dahil kung wala kayo, Panginoon, wala kami magagawa. At sa oras na ito, Panginoon, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ang lahat ng mga kahilingan na narito, ang kanilang mga kagalingan ay igawad ninyo sa oras na ito at patuloy silang maging tapat ng mga anak. Kaya hindi po, Panginoon, ang pagwaswas sa lahat ng narito, basta tandaan natin, i-claim na natin ngayon, gumaling ka na dahil pinagaling ka ng ating Panginoon, ang dakila, ang gagawin. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak at ang Espiritu Santo, kami dalawin mo mo dyan, kayong lalis. Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo! Amen! So nakilala nga po ang Quezon hindi lang dahil sa kanilang Pahiyas Festival, kundi rin sa kanilang mga pilgrimage site. Isa na rito ang Kamay ni Jesus. Maraming mga Katolikong Pilipino ang nagpupunta dito upang humiling ng kagalingan. Pagkatapos ng misa, kami ay nagpunta dito sa kanilang burol habang nag-iistasyon ng krus. Ang burol na ito ay sinasabing
Merong 305 na steps para ikaw ay makapunta sa pinakatuktok at makita ang imahen ng Ascending Christ na may taas na 50 feet. Alam niyo ba ang imahe ni Jesus na ito ay nasa pangatlo sa pinakamalaking estatwa na itinayo sa buong mundo. Abang paakyat nga ng burol ay makikita nga ang 14th Station of the Cross. Sa pag-akyat ng burol habang nagdadasal ng 14th Station of the Cross ay makikita mo ang mga imahe na tumutukoy sa mga paghihirap ni Jesus at kung paano niya tayo iniligtas. Alam niyo ba, ito ay isa sa mga pinakabinibisitang sagradong lugar at isa sa mga pilgrimage area na hindi lang sa panahon ng Lenten kundi araw-araw. Thank you Lord dahil natapos namin ang 14th station at nakakyat kami sa tuktok ng burol. At masasabi mo dito na, thank you Lord, blessed na blessed ako. I just wanna thank you Lord. For sure, pagkatapos nung umakyat at nakababa ka, masasabi mo rin na, thank you Lord, okay, the best ka talaga. Pagbaba mo naman ng burol, ay makikita mo ang daan papunta dito sa side, kung saan makikita mo ang Garden of Eve, ang Noah's Ark, at ang mga souvenir centers. So yun, hanggang dito na lang ang ating part 1 for our Quezon pilgrimage. Kain na tayo ng lunch at lilipat na tayo sa ating second destination. Welcome to Lucban, Quezon, where the Pahiyas Festival is happening every May 15. Hello mga beshi, kumusta? For today's video, let me share to you the video ang pagpasyal namin sa St. Louis Bishop Parish Church sa Lucban, Quezon. St. Louis Bishop Parish Church, kilala rin bilang St. Louis Obispo de Tolosa Parish Church, was proposed the diocesan shrine of San Isidro, Labrador. Karaniwang kilala bilang Lucban Church, ay isa sa mga simbahan ng Roman Katoliko na matatagpuan sa Lucban, Quezon. Tama ang iyong narinig. Ito ang diocesan shrine ng San Isidro, Labrador. San Isidro, Labrador ang patron saint ng mga farmers o magsasaka na ang kapistahan ay ginaganap tuong May 15. At dito sa Lucban, Quezon, May 15, nangyayaring kanilang Pahiyas Festival. Alam niyo ba, ang Pahiyas Festival daw ay isang tradisyonal na pagdiriwang ng mga magsasaka bilang parangal kay San Isidro Labrador at pagpapasalamat sa masaganang ani. Sino nga ba si St. Louis Bishop of Toulouse? Si St. Louis Bishop of Toulouse is the patron saint of the Lucban Parish sa bayan ng Lucban sa Quezon.
Si St. Louis po ay mas kilala sa paglilingkod sa mga mahihirap, pagpapakain sa mga nagugutom, pagwawalang bahala sa sarili niyang pangangailangan. Ang kapistahan ni St. Louis of Toulouse ay ginaganap tuwing Agosto ng 19. Traveling is the most powerful way of self-healing. Hello mga beshi, kamusta? For today's video, tara at i-share ko sa inyo ang aming quick Quezon Escapade Getaway. So after namin nag-pilgrimage, syempre kami naman ay mag-relax. Char! Kami po ay nabigyan lang ng opportunity para magstay sa kanilang private resort. Thank you Mr. and Mrs. De Leon and Mr. and Mrs. Regala. Bagong lahat, tayo ay mag-tiktok muna. Char! At dahil napagod kami sa kakasayaw namin, tara, kakain na tayo. So ito po ang aming dinner, fresh from the sea. Tara, kain na! The next day, we watched the sunrise. So yun, yung mga kasama ko po ay dahil healthy living ay nag-jogging na. Tayo ay videographer lang, char. So ito pala ang kanilang sikat na lokban, longganisa dito sa Quezon. After breakfast, ito talaga ang the best. Umupo sa ilalim ng mangga na may magandang view at magmuni-muni. Char! So yun, kwento-kwentuhan lang, relaxation under the tree. It's lunchtime again. So makita niyo sa video ko lahat ng mga kinain namin. Almusal, dinner, and lunch. Puro pagkain lang po makikita niyo sa video ito. Char! So dito nga po nakapagpasya kami na mag-swimming na dahil hindi na ganun kainit. At makikita nyo na binubuhat nila ang bangka para kami ay makapag-boating.
Dahil hindi po kinaya ng bangka si Tiyanok, ay nakapagkayak naman siya. Oh, sino ka dyan? Siyempre, after namin nag-swimming, pinakamasarap na gawin ay kumain ng barbecue sa beach.